Mayor, tanong ko lang po sa inyo, nabanggit nyo po na dahil dun sa pagkakababa po ninyo bilang governor ay nasaktan si Mayora Mayta at ang inyong ina. Gusto kong ibawi yung pandadaya na ginawa. Bakit nag-trigger yung kanyang cancer? It's because of the 2022 elections. Mga iba kasi dyan nagagaling-galingan lang eh. Hindi naman nila alam talaga ang tunay na quality public service at local government administration. For 6 years, tulog ang pagsanghan. Sa palagay pa po ninyo, nagkaroon po ng pagkakamali sa pagsusuri, sa paggagamot? Ako sinisisi ko yung mga doktor. Diretso ang salita. Sinisisi ko yung doktor. Noong mga panahon po, nang pumanaw po ang atin pong minamahal na George Tregan na ang tunay na daw na dahilan ng ikinamatay ng tatay mo ay AIDS. Ito po ay walang kasagutan mula noon. Maglalakas loob po ako na itanong po ito sa kauna-unahang pagkakataon. Mayor, pasagot po ako para sa kaalaman din ng lahat. Ano nga ba ang totoo? Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo. Mayor, tanong ko lang po sa inyo, nabanggit nyo po na dahil dun sa pagkakababa po ninyo bilang governor ay nasaktan si Mayora Mayta at ang inyong ina. Political stress. Parang kay Dr. Willie Ong. Political stress. Yes. Wala sa lahi ang cancer eh. Ano po yung kwento po una, yung pagkakaroon ng cancer ng mami ninyo, nang sumunod naman ay si Mayta? Pakikwento po sa ating mga viewers and listeners. Hindi, di tinanggal ako, no? Di syempre, iyak ng iyak ang anak ko. Ako hindi ako umiyak eh. Umiyak lang ako kaya Morley, namatay ang father ko, mother ko, anak ko, Mayora Mayta. Kita-kita nung umiiyak. Yun lang. Hindi ako iyakin eh. Pero ngayon syempre pag naalala ko, napapaluhan na lang ako. Syempre, tao lang tayo, may emosyon. Nasasaktan din tayo. Nasaksihan ko po ang dalamhati ni Mayor E.R. Ejercito nung kami po ay dumalaw sa mismong burol ni Mayta. Marami pong proseso ang pinagdaanan ni Mayta. Walang nakakaalam sa kanyang mga tauhan na siya pala ay may sakit, na siya pala ay kumikilos, tumutulong, pumapasok sa tanggapan niya, pero may cancer na po siya. Kwento nyo nga po uli sa ating mga viewers and listeners, paanong nagampanan ni Mayta ang tungkulin niya bilang mayor? Gayong siya po pala ay may sakit ng cancer noong mga panahon na yon. Unang-una, hindi namin pwedeng ipamalita no, sa taong bayan at sa media na may cancer si Mayora Girlie Mayta Ejercito kasi ang number 1 requirement po para sa isang halal na public servant ay physically and mentally prepared. Kailangan may professional competence ka. May cancer si Mayora Mayta noon. Nilabanan po niya ang kanyang sakit at pinakita niya na siya ay karapat-dapat na maging punong bayan. Mayor, alkalde, o local chief executive ng Pagsanghan, Laguna. It all started in 2014. May 2014, nung tinanggal ako, nag-manifest ang cancer cells first ng mother ko. 2015, nag-manifest ang cancer cells ng mother ko. Tapos sinundan ni Mayora Mayta the same year. So my mother had breast cancer stage 2. My wife, after a couple months, also had breast cancer stage 2. Parehong-pareho. Buwan lang ang pagitan. So yung mother ko, gumaling naman. Naging cancer-free. Yung wife ko, si Mayora Mayta, pina-opera ko ng 2017. Lymph nodes sa armpits, then the left breast, then she had chemo and radiation. So gumaling siya. Became cancer-free 2017. Then natapos niya ang 9 years bilang mayor ng Pagsanghan. Then she even became the president, the first lady president of the LMP, League of Municipalities of the Philippines Laguna Chapter, ang liga ng mga punong bayan ng Laguna for 6 years. Then she became vice mayor. Then she ran again for mayor 2022. Dahil nga itong naging kalaban namin na taga-Liliw, napakaraming flying voters na nakarehistro doon sa kanyang mall. Tapos marami pa siyang vote buying na ginagawa. Yung paggapang sa 2 days before elections, ginapang niya mga bahay-bahay. Binayaran niya yung bawat pamilyang mahihirap na nakapit sa patalim. Tapos pagbayad, binabantayan sa bahay ng mga nakamotorsiklo, nakamask, para hindi bumoto. Nagkaroon ng maliit na lamang ang kalaban ko kay Mayora. So hindi nagbagi si Mayora ng 2022. But before that, yung mother ko, she passed away from breast cancer to endometrial cancer. She passed away year 2020. Okay. Naunang namatay yung mother. In 2022, my wife, after she was cheated in the 22 elections because of vote buying and flying voters, nag-manifest na naman ang kanyang cancer cells. Parang mother ko, naulit. Bumaba, nagkaroon ng endometrial cancer. Stage 4. Ang bilis. Anong sumunod na nangyari? Nung hindi siya nagwagi ng 2022, after ilang months, lumabas na agad. Ang bilis. Lumabas agad yung cancer niya, stage 4. So, labas-pasok kami sa St. Luke's, Quezon City. Ang dami ng doktor eh. We had 12 doctors. So, naka-attend pa siya sa birthday celebration niya, April 2, 2025. Then, naka-attend pa sa graduation ng anak namin na si board member Maria Guadalupe Jr.
Julia Ejercito kasi nag-cum laude siya sa De La Salle University. Naka-attend pa sa birthday ng aming bunsong anak na lalaki si Juan Diego Ejercito. After that, nung birthday celebration sa EDSA Shangri-La, diretso na kami sa St. Luke's. Nagtatalo kami ng mga doktor niya. Ang gusto ng mga doktor niya, operahan. Tanggalin niya ng kayong ovary, fallopian tube, uterus. Fully resectomy. Ayoko eh. Ang dami ko nang nakitang ganyang mga kaso kasi sa dami ko nang natulungan ng mayor ako at governor. Pag cancer stage 4, hindi na dapat ina-operahan yan. Dapat yan, nakita ko mga nabubuhay na matagal. Kailangan alternative medicine, organic. Ang plano ko, dalhin si Mayora sa Singapore. Parang si Chris Aquino, parang si Dr. Willie Ong. Nakasurvive eh. Yung kanilang cancer cells, mas dumami nga ang good cells because of alternative medicine. Pati hyperbaric, oxygen. Ang dami kasing alternative medicine na ngayon na hindi na kailangan operahan pag stage 4. Kasi madaling salita, my wife decided na eh. She said, hayaan na natin, gumaling naman yung aking breast cancer. So palagay naman, let's hope na gagaling na ng ating endometrial cancer, stage 4. So she decided na to go on to push through with the operation. Wala na ako nagawa. Gano'ng kasakit sa'yo yung pagkawala ni... Oh, after the operation, she already lost weight. Ang bilis. After the operation, tinanggal lahat, tapos yung mga bukol niya lumiit. Hindi na kaya ng katawan yung chemo radiation. So sabi ko, wag na ituloy yung chemo radiation. Sabi ng wife ko, sana nakinig na lang ako sa'yo. Sana hindi na lang ako nagpa-opera. Then she was bleeding, profuse bleeding every day. Hindi na gumagana ang kanyang small and large intestines. She was surviving through the NGTs, yung parang gatas na ini-infuse. Tapos she was having fever every day. Hirap na hirap siya. I saw her suffer for the last 4 months before she died. Butas-butas na tong niya, mga braso niya, pati paa. Namamaga na sa mga namamaga sa dami ng dextrose. Because she was having fever, she was having chills every day. So they gave her different kinds of antibiotics to survive, to remove the fever. Eh, hindi na siya makakain eh. Kasi her large and small intestines had lymph nodes and tumors. So nire-reject na ng bituka niya yung pagkain. So she was vomiting tubig, sinusuka, pagkain sinusuka. So she was surviving through that. NGTs, yung parang gatas. So talagang itong laban kong ito talagang para sa kanya. Itong paglaban ko ng mayor. Gusto kong ibawi yung pandadaya na ginawa. Bakit nag-trigger yung kanyang cancer? It's because of the 2022 elections. Gusto kong ipakita sa mga pagsanghenyo na mahal ng mga ehersito ang bayan ng Pagsangan. At gusto namin maging number 1 uli ang Pagsangan. I was mayor for 9 years, 2001, 2010. Mayora Mayta was mayor 2010 to 2019. So from 2019 hanggang ngayon, wala. Naging sleeping town na naman ang Pagsangan. Nawala yung ganda, nawala yung sigla, saya, liwanag. Naging madilim ang Pagsangan, hindi na pinag-uusapan. Nung panahon namin, Kuya Morley, sikat na sikat ang bayan na ito. Lagi kaming binibigyan ng DILG ng Seal of Good Housekeeping, Seal of Good Local Governance. Because wala kaming kasong graft and corruption. Pareho kami ni Mayora. Number 1 lagi sa turismo, agrikultura, healthcare and nutrition, education, sports, pati sa peace and order, security safety, pati sa disaster preparedness, lagi kami number 1. Lalo na ang Bangkero Festival namin, number 1 lagi. Hall of Fame as Outstanding Festival of the Philippines, pati La Laguna Festival ng Laguna. Nung governor ako, number 1 ang Laguna. Ngayon, kulelat ang Laguna. Number 1 ang Batangas. Ngayon, ang Pagsangan, kulelat din. For 6 years, tulog ang Pagsangan. So ako lumalaban ulit para ibalik ang sigla, saya, ganda, liwanag, at dangal ng Pagsangan. Tulog ang Pagsanhan, sabi po ninyo. Pero tulog din ba ang puso mo? Sa tuwing naaalaala mo si Mayora. Ano yung mga alaala mo na laging pumapasok sa isipan mo? Lalo na pag magkasama kayo. Madami. 36 years kasi yun. Huwag mo na ako paiyakin kasi busne. bus na. Ano yung namimiss mo sa kanya? Ang dami. Hindi kasi si Mayora, life of the party yan. She is the life of the party. Pag sa party, laging buhay na buhay, magaling kumanta, magaling sumayaw. Nakita mo, 5 ang pinroduce kong music video para sa kanya. Yung La Laguna, una sa lahat. Yung Bangkero, lahat masaya. Inang Bayan, ng pelikulang Aguinaldo, El Presidente. Yung Palawang Pabansa, Sports is a Way of Life. At saka yung Pagsanghan, na mahirap tularan, mahirap pantayan. Naging leverage ng mga makabagong panahong singer at mga politiko. The music videos of Mayora Mayta has touched so many lives. Isang question lang ibabato ko sa iyo. Pagkatapos bang mamaala ni Mayora, sarado na rin ang puso mo? Kasi bago siya namatay, sabi niya sa akin, magpakatatag ka, be strong for the kids, for the family. Balikan mo ang bayan ng Pagsangan. Kawawa naman ang bayan. Yun, hindi ko makalimutan. Kasama mo doon sa sinabi ni Mayora na pwede kang mag-asawa uli, na umibig uli, maghanap ng bagong pag-ibig. Binanggit din sa akin yun. Nung bumalik yung cancer niya, mag-asawa ka na ulit. Sabi ko, magsalita ng ganyan. Sinabi niya sa akin. Mangyayari po ba uli? Hindi ko alam. Hindi ko masabi. Tao lang tayo. Pero masasabi ko lang, iba si Mayora Mayta kasi she has been beside me through thick and thin, sa hirap at sa ginhawa, dusa at ligaya. For better, for worse, for richer, for poorer. Katabi ko yan. She was the wind beneath my wings. Totoo yung kasabihan, behind a great man is a great woman. Siya yun. Kita mo lahat ng mga awards ko, lahat ng mga nandito sa museum na to, lagi ko siyang katabi. Inspirasyon talaga, inspirasyon. At nagkaroon kayo ng 6 na anak. Para sa kapakanan po ng ating mga viewers and listeners, kwentuhan nyo naman po kami ng inyong 6 na anak, sino-sino sila, at
at ano na ang kanilang narating sa buhay? Ang aming panganay ay si Emilio Ramon Eric Ejercito. The fourth, siya ay isang entrepreneur, businessman, at graduate din sa LaSalle St. Benilde Taft. Siya ay producer, director sa Viva Records. Siya ay artista at singer. Marami din siyang nagawang local movies at international movies. Ang pangalawa naming anak ay graduate din ng LaSalle Green Hills at LaSalle St. Benilde Taft. Siya ay si incumbent councilor John Paul Jet Ejercito. Ang aming pangatlong anak ay graduate din sa LaSalle Green Hills at De La Salle University, Taft, ng Political Science. Siya ay entrepreneur and businessman at athlete, professional coach ng Nike Run Club Philippines at ambassador ng Nike Run Club Philippines at artista rin at model. Siya ay ang gumanap na Batang Asyong Salonga at Batang Emilio Aguinaldo at nagbida sa pelikulang Ben Tumbling at Amalanhig na si Laguna Vice Governor George Jericho Ejercito. Ang aming pang-apat na anak ay graduate naman sa Poveda College. Nag-graduate sa De La Salle University din, cum laude, ng Behavioral Science na maglolo ngayon. Laguna 4th District Board Member Maria Guadalupe Julia Ejercito. Kasi ako graduate din ako LaSalle Green Hills. Kaya puro doon. Kaklase ko si Senador Kiko Pangilinan. Kaya si Senador Kiko Pangilinan, kahit magkaiba kami ng partido, kami magkaibigan. Siya lagi class president, ako yung class secretary. Kaya nandun siya sa burol ni Mayora Maita. At panglimang anak namin, yung nakita mo kanina, si Juan Diego Ejercito, nag-aaral din sa LaSalle Green Hills, grade 4. At ang bunsong anak namin, si Maria Gabriela Ejercito, ay 8 years old na nag-aaral din sa LaSalle Green Hills na lumipat sa ICA, sa Immaculate Conception Academy. So, 6 na anak. 6 na anak. Pero sa 6 na anak mo, 3 sa kanila ang tumatakbo ngayong eleksyon. Yes. Plus ikaw. Yes, 4 kami. Ipagpauman mo ang itatanong ko sa iyo, Mayor. Ano ang masasabi mo sa dynasty? Yung sinasabing iisang pamilya sa iisang politika. Wala na po tayong magagawa po dyan sa sinusulong nila anti-dynasty law. Kasi alam mo, maraming bansa, maraming lungsod, maraming bayan, maraming barangay ang umasenso at umunlad. Mataas ang satisfaction rate, komportable at masaya ang bawat tao nang nasasakupan kahit may dynasty. Basta't sila ay komportable, masaya at kontento, hindi na po issue yung dynasty. Mas mabilis ang pagkakaroon ng peace, progress, and prosperity. Yun ang basic kasi ng local governance administration. At makapagbigay ng kumpletong serbisyo publiko kontra kahirapan, gutom, kawalan ng trabaho at korupsyon. Yung anti-dynasty law, hindi mapapasa dito sa Pilipinas yan kasi maraming pamilya dito. Talagang maganda ang serbisyo. Kaya magkapatid, mag-asawa, mag-anak, basta't maganda ang serbisyo, wala pong magiging problema sa taong bayan. Yung iba kasi na nagagaling-galingan na mga millennials, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, mga iba kasi na nagagaling-galingan lang eh. Hindi naman nila alam talaga ang tunay na quality public service at local government administration. Hindi naman po kasi biro yung pagpasok sa politika. Di ba sabi nga sa Holy Bible, di ba? Vox Populi, Vox Dei. Pag nanalo ka, boses ng Diyos yan. Kaya hindi natin pwede kontrahin yan. Pero syempre, public service sa public trust. Kaya pag nakaupo ka, abide by the best practices in good governance, which means transparency, accountability, and following strictly the rule of law. Yun po ang napakahalaga. Kaya Singapore, mag-ama yan eh. Lee Kuan Yew was the Prime Minister of Singapore for 45 long years. From a sleeping country, naging boom country ang Singapore. Sino pumalit kay Lee Kuan Yew after 45 years? Anak din niya. Di ba kailangan may consistency? Kasi pag bagong hari, bagong ugali. Pagaya ni Marcos, 21 years, sikat na sikat ang Pilipinas. Nung pumalit si Cory Aquino, wala, bumagsak na naman ang ekonomiya ng Pilipinas. Kaya Japan, alam mo yung mga senador nun, years na, mahigit 10 taon, 20 years, senador pa rin. Kasi may consistency of programs and projects. Kasi mahirap pagka iba-iba ang mga mindset at ideolohiya at mga principles and policies. Kailangan isang programa para umunlad ang bayan. Mayor, tanong ko lang sa inyo, nabanggit nyo kanina na operahan si Mayora Maita ay tutol ang inyong kalooban. Ayaw ninyo. At nasunod ito dahil sa pakiusap na rin ni Mayora. Yes. Sa palagay pa po ninyo, nagkaroon po ng parang pagkakamali sa pagsusuri, sa paggagamot. Ako sinisisi ko yung mga doktor. Diretso ang salita. Sinisisi ko yung doktor. Sa 12 doktor ni Mayora Maita, 3 lang sinisisi ko. Kasi sinasabi ko, wag na natin pa-operahan kasi lalala yan. 100%. Gumanon pa ako eh. Kaya wala. Hindi totoo yan. Wag na tayo mag-alternative. I was explaining the alternative medicine na Singapore. Ito natin galawin kasi may metastasize yan eh. Pag nagkaroon ng metastasis, kakalat yan. Tama yung sinabi ko. Ilang percents ba ang binigay ng mga doktor para mabuhay siya? Let's talk straight. What are the chances of survival? 100%, 80%. Sinabi 50-50. Oh, mahirap na yun. Malabo yung sagot ng doktor. Malabo yun. Talagang kontra talaga ako. Pero at the end of the day, Mayora Maita decided to go through with the operation. Kaya wala na akong nagawa. Hindi mo ba naisip na idemanda yung 3 doktor?
Yung Kasi totoo. Hindi kasi ako mahilig sa ano eh. Ayoko ng gulo eh. Ako lagi ang ginugulo actually sa buhay ko to. So, tinanggap nyo na lang yon. Oo, tinanggap ko na lang. Siguro, si Lord nang may gusto siguro. Mayor, matagal na po tayo magkaibigan. Pagsampa mo pa lang sa politika, Oo, magkaibigan na tayo. Nasa showbiz ka pa lang, magkaibigan na tayo. May hingin po akong paumanhin sa inyo. Kasi matagal na rin po itong pinag-uusapan na ngayon ko lang po itatanong sa inyo. Okay lang pong sagutin nyo rin po, okay lang din pong hindi. Para sa kaliwanagan, kaalaman ng lahat, yung akusasyon. Noong mga panahon po, nang pumanaw po ang atin pong minamahal na George Stregan, ito po yung panahon ng kasagsagan ng sakit na AIDS. Dito ipinasok ng marami nating kababayan ang akusasyon na sinasabi na ang tunay na daw na dahilan ng ikinamatay ng tatay mo ay AIDS. Ito po ay walang kasagutan mula noon. Maglalakas loob po ako na itanong po ito sa kauna-unahang pagkakataon. Mayor, pasagot po ako para sa kaalaman din ng lahat. Ano nga ba ang totoo? Ang masasabi ko po dyan, hindi pa uso noong 1988 kasi my father, George Stregan Sr. or aka George Marcelo Ejercito passed away in August 8, 1988. 4 yun. Swerte sa Chinese pero sa amin hindi maganda. He was 49 years old. Marami siyang pelikulang ginagawa. Si George Stregan Sr. na tatay ko, pag gumawa ng pelikula yan sa isang buwan, nasa humigit kumulang 50. Silang dalawa lang ni Tito Eddie Garcia, ang mga bida kontra bida na gumagawa ng pelikula. So, ang ratio nun, nasa 3 to 4 films a day. Ang lagari, north to south, no? Luzon, Visayas, Mindanao. Ang naging problema kasi sa father ko, naabuso yung katawan. Kasi parang doon ako nagmana, workaholic. Kaya ako, nagkaroon din ako ng bronchitis because of hands-on hardworking local chief executive ako. Yung father ko, ganyan din. So, ginawa niyang makina yung katawan niya. Ano yan? Sportsman din yan eh. Kagaya namin ng mga anak ko eh. Ang problema sa stress, sa trabaho, naging heavy smoker. So, my father smokes Winston Blue, 2 packs a day. At saka para magising, lagi umiinom ng Fundador. Hard drinker yan eh. Brandy, kulang pa sa tulog. When he was shooting the movie, actually 3 pelikula yung ginagawa niya. Yung Anino na Acidillo, HIV/AIDS, at saka meron pang isa. So sabay-sabay niyang ginagawa yon. On that time, he lost weight. Nagpa-check up kami sa doktor. Nagkaroon siya ng, sumakit kasi tiyan niya. Nagkaroon siya ng appendectomy. So tinanggal yung kanyang appendix. So after the appendectomy, dumabas sa kanyang general check-up, may spot sa lungs. He had heart problems. Tapos kidney, liver problems. Unfortunately, sabi ng doktor, huwag ka na mag-shooting. Pahinga ka muna. So ang ginawa ng father ko, pahinga na lang muna sa bahay namin sa Sanawan yun. Kaya ang problema sa father ko, hindi natiis. Nag-shooting ulit. 6 months siya nagpahinga. Pero hindi rin tumigil eh. Nagsigarilyo pa rin. Pero hindi na siya nag-hard. Pale pills na lang, San Miguel. Sigarilyo, nag-beer, nag-shooting. Last day ng Anino ni Acidillo. Tinapos ang pelikula. Pauwi. UP Los Baños. Mga Makiling. Pababa. Eh, hindi naka-seatbelt. Nakaupo siya sa tabi ng driver. Eh, yung aming kaibigan, si Fight Director Bal Iglesia, puyat, kulang sa tulog. Nakaidlip, pababa. Nabunggo ni Tatay Bal Iglesia, yung kotse ng father ko. Pumampas yung father ko sa dashboard. Tinakbo namin sa ospital. Basag ang ribs, sa spinal cord. Sa lakas ng impact. Talagang fractured. Ang sama nung tama. So ngayon, nag-brace, puro brace. Yon, general check-up. Lumabas na. Cancer of the bones and blood. Multiple myeloma. Kasabay nun, ginagawa din niya yung pelikulang HIV/AIDS. So ang press release nitong mga fake news na producer, may sakit daw si George Stregan ng HIV/AIDS. Yun ang naging press release. Naging islat ng press release. Yun ang naging press release ng mga producers ng pelikulang HIV/AIDS. Masakit sa pamilya niyo ito? Oo, masakit. Kasi fake news eh. Fake news. So, hindi AIDS? Oo, hindi AIDS. We had him tested twice. HIV, negative. Kasi pag may cancer ka sa dugo at buto, yun din ang kinamatay ng brother ko eh. May brother akong 2 years old na namatay, cancer of the bones and blood. Ba't puro cancer ang inaabot ng pamilya niyo? Oh, yung lolo ko, cancer din eh. Si Don Emilio Ejercito, lungs, cancer of the lungs. If you repeat fake news again and again, it will become reality eh. Kaya ako nagsasalita. Kasi paulit-ulit na yung fake news eh. Kailangan ko na magpaliwanag eh. So kaya ako nagpa-interview kay paring Julius Babaw, sa'yo. Maraming salamat po. Marami pang gusto mag-interview sa akin. Pinagbibigyan ko na. So it's about time I explain my side. May gusto ba kayong sabihin sa mga bashers nyo? Sa lahat ng mga bashers ko at haters, salamat. Guwapo na ako. Pinapapogi nyo pa ako. Thank you. I love you. Tanong ko lang, habol ko lang. Nagpa-sexy si George Stregan dati. Ba't ikaw hindi ka nagpa-sexy? Ay, hindi kaya. Hindi mo kaya yung ginagawa? Pang-action lang tayo. Hindi mo kaya yung ginagawa Hindi kaya, no? ng tatay mo? Matagal ako sa Kristan eh. 8 taon. Hindi, talaga, totoo. Hindi mo kaya Matagal yun? ako sa Kristan sa simbahan, St. John the Baptist Church. Mga kapatid ko, sa Kristan din eh. Mga anak ko sa Tatay Kristan. mo, ninong ng mga sexy actress. Hindi kaya. Di ba Hindi ko makalimutan yun. Chanda Romero. Mirna Castillo. Lisa Lorena. Trixia Gomez. Dami. Loverboy yan. Loverboy. Ikaw hindi mo nagawa? Hindi, kasi si Joseph Estrada at si George Stregan, ang lahi niyan, direkta kay Haring Solomon. Ako haluan na ako ng Bisaya eh. Mother ko Bisaya eh. Taga Ibayak lang. Nalahian na ng mga pare. Pero
Sino ba nag-offer sa'yo Ha? noon magpa-sexy? Pero hindi kaya. Pag-action lang. Ang utol ko kaya, si Gary Estrada kaya. Si Gary kaya. Kaya yun. Mas gusto ko ng gangster. Gangster. Gusto ko na yung pumapatay at pinapatay. Ayaw mo magtanggal ng brief. Ayaw ko magpakita ng puwet. Deboto ko na mahal ni Bering Guadalupe. Baka tamaan ako ng kidlat. Dito, ang daming kaluluwa dito Baka masaniban tayo. Uy, teka muna nga pala. Yung bahay na to, 1912 ano nga pala yung bahay Kaya na to? 112 years old na tong bahay na to. Maraming kaluluwa rito. Ang daming multo. Kasi 24 years na ako nakatira dito Ito yung Don Porong. Yan. Ay, ito yung sarapan dito. Don Porong Ejercito, Ancestral Mansion. Yan. 1912 yan. So, the house is 112 Ito, years old. mga nandito, tsugi na lahat to. Yan, itong lolo ko, si Dr. Telesforo Vasquez Ejercito. Siya ay taga Cavite City. Kaya ang lahi namin, Cavite, Laguna. Kaya third cousin ko si Bong Revilla, Dr. Telesforo Vasquez Ejercito. Siya ay na-appoint bilang provincial head ng Laguna Provincial Hospital. Kapangasawa niya ang lola ko, taga Pagsanghan, Hacendera, Aldrich, si Doña Lucina Abella Lisa. So, 4 ang anak nila. Si Doña Pilar Ejercito Hoxon, si Don Zacarias Ejercito, Dr. Antonio Ejercito, at dito kami galing, Don Emilio Ejercito. Asawa niya si Doña Maria Ejercito. 10 ang kanilang anak. Si Don Emilio Ejercito, siya ang first sanitary engineer of the Philippines at professor sa National University. At ang lola ko, na pangasawa niya yung lola ko, siya si Doña Maria Ejercito. Siya ay Miss Manila at Miss Carnival Queen. Napakaganda. Pangwalo si Pangulong Erap Estrada, pangsyam si George Estregan, at bunso na anak si Jesse Ejercito, star builder. Nagpasikat na producer kina Alma Morena, Lorna Tolentino, Gina Alahar. Kabisado mo pa? Oo. Ang lahi Hindi, ako gumawa ng family tree. Kaya... Kaya lahat ng anak sa kilala ko lahat. Mahilig ako sa history. So ang bahay na to, tinayo noong 1912. Tapos nung dumating ng Amerikano, kasi ang mga Hapon ginawa itong garrison Dito tumira sa bahay na to ang mga Japanese Imperial Army ng 2 taon. Tuwing gabi, maraming dito Naglalakad na nakaboots, kadena, may sumisigaw, may nakaputi. Di may mga comfort woman dito. Kaya nung dumating ang Amerikano, 1945, binomba na ang Pagsanghan. Yung bahay na to na-preserve. Tapos, kaya lumipat ang mga ehersito sa San Juan. So lahat kami lumaki na sa San Juan City. Ang Llamas family, inupahan itong bahay, ginawang eskwelahan. Ginawa itong Pagsanghan Academy. From 1946, 11 years po yan. Tapos ni-renovate namin ito 1998 ni Pangulong Erap Estrada. Tapos nung naging mayor ako, 2001, ako nag-inappoint na caretaker ni Pangulong Erap Estrada. Pinul payment ko yung dalawang title ng 2011 at yung isang title ng 2013. So, fully paid na ako. Ako na po may-ari ng bahay na yun. Ayun na. Punong-puno, siksik, liglig kami ng mga kwentong showbiz. Hindi lang showbiz, pati politika, mga pinagdaanan ng isang governor na ngayon ay tumatakbong mayor ng Pagsanhan, Laguna, Mayor E.R. Ejercito. Mula rito sa Pagsanhan, ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa Tondo, Mga kakosa, mabubuhay ka kahit saan mang panig ng mundo! yes! Yun na! Kung kaya mong mabuhay sa Tondo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tondo.